Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video o balita ng News 5 tungkol sa gagawing malaking pagtitipon ng ating kapatirang Iglesia ni Cristo sa Lunes, sabay sa sona ng Pangulo. Medyo, I don't know natataranta ba? Magre-red alert ba ang PNP dahil dito? Kasi nagkataon lang na on Monday is 112th founding anniversary ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Every year naman nilang ginagawa yan. So ano ba? Bakit babantayan pa? But anyway, pakinggan natin ang balitang ito. Kinumpirma ng PNP na may nakatakdang aktibidad ang Iglesia ni Cristo sa mismong araw ng SONA. Ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo will be holding ang kanilang pasasalamat day for July 27. So, mga laking gathering din yon. We need to secure that gathering. We have our no rally zone, we have our barriers, we have our CDM, etc. Name it, nandun lahat. Hinihintay ng PNP na ang mga magrarally ay kailangang may permit. Mahigit 20,000 pulis ang i-deploy sa Metro Manila sa Lunes. Hindi lang para sa mga dadalo at magpoprotesta, kundi pati sa mga sensitibong lugar gaya ng Batasan, Malacanang, Senado, US Embassy at Tiwasang Bonifacio. Pinalalakas din ng PNP ang cybersecurity laban sa fake news, online scams, at posibleng cyber attacks habang nakasubaybay ang buong bansa sa SONA. Samantala, ay... Okay. Ang alam ko dito, ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo is hindi naman magrarally against the government. Yearly nila ito pasasalamat. Kaya sa tingin ko, walang dapat ikabahala ang gobyerno. May barrier daw kung ano-ano. Ano ba naman yan? Mayroong, I don't know may presidential proclamation ba o executive order declaring every July 27, every year yan as a special working holiday. Mulat sa pool, ganyan na yan. I think panahon pa ng Marcos Senior Administration, ganyan na ang ginagawa ng kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Kaya to me, walang dapat ikabahala dahil ang Iglesia ni Cristo hindi yan gumagawa ng kaguluhan. Ilang beses na nating nasaksihan ang kanilang mga rallies, mapayapa ang rallies ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagkataon lang na naisabay ang SONA at saka founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Kaya ayun. 20,000 police. Well, 20,000 police, okay lang yun. I-deploy. So, ano ang inaabangan natin sa SONA ng Pangulo? May pasabog ba daw? I don't know. Ako, wala na akong aasahan na whatsoever. Nung unang SONA niya, yes, nakaka-excite makinig. At okay pa naman, yung unang SONA niya, kailang puros general statements. Nung unang SONA niya, ano pa tayo, marami pa tayong inaasahan. Mataas pa yung expectation natin. But, starting yung second SONA niya, 2023, wala na. Malala ko yung SONA niya 2023, yung pinagmayabang niya na kaya nating pababain ng presyo ng mga bilihin. Bigas, karne, gulay, whatsoever, sa pamamagitan ng, sabi niya, pamamagitan ng kadiwa. Nasaan ng kanyang mga kadiwa? Naglaho na. Tapos, pinagmayabang pa niya, maalala ko pa,
Smugglers and hoarders, your days are numbered. Kumusta na ngayon? Tuloy pa rin. Hanggang 2028 para ang warning, your days are numbered. Sumunod, 2024 SONA, yun na, yung very famous punchline niya na 5,500 flood control projects natapos na at marami pang iba ginagawa. Kaya nabulilyaso ang kanyang pagmamayabang sa flood control projects, in-expose ng kalikasan ang kapalpakan. Kaya last year, yun na yung mahiya naman kayo. And I believe, yung kanyang SONA sa Lunes, mag-focus pa rin sa flood control scam para, I don't know, para manigate ang adverse effect ng kanyang promise na mahiya naman kayo. Kasi ang expectation ng taong bayan, ang expectation ko, natuwa ako yung kanyang mahiya naman kayo speech. Tutuhanin na niya ang pagpapanagot sa mga kawatan sa flood control. But after a year, may napakulong? Meron naman. Pagmamalaki niya, napakulong natin si Senator Marcoleta dahil sa kanyang 75 million na campaign donations. Ano pa? Jingo Estrada, Mike Defensor, yun lang. Ang mga napakulong na So, pwede na bang ipagmalaki yon? I don't know. Ang pwedeng ipagmalaki, kung nakakulong na ngayon, si Saldico, Martin Romualdez at iba pa. Wala naman. Kaya, wala. Kung SONA sa 2026, kung pasabog pa, quitis. Walang sabi ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live, SONA, no, ano ba yun? Parang speech of no significant, no achievement at all. Parang ganon ang kanyang definition ng SONA. Totoo nga naman, wala namang significant achievement ng Administrasyong Marcos mula nung umupo siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni kadante. Naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo o sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Tulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in taon sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga naga-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man
Mm. na ibag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Oh, daghang salamat sab.